Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Consider thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Nawala po tayong audio kanina, hindi ko alam bakit, pero pinatay ko na po yung dating video. Umulit po tayo. Palagi ko meron na pong audio ito, no, mga kapatid. Na ibang gabi, kada kay amin kakabsat, sa ating mga kakabsat, maayong gabi sa inyong tanan na igsoon. Maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Sa mga taga-Bicol, Diyos marahay na banggi sa itong kabos. Sa mga taga-Pangasinan, masanto sa labi, at sa kayo namin. At siyempre, galing po sa amin, Maya Pabengi. Kaya ko nga, good evening, good morning, good afternoon. Salamat pagi. Ito po, salamat malam kung kayo po ay Indonesian.
Ito pong ating pag-aaralan ay naisip pong talakayin po natin kasi naging katanungan po ito sa gospel meeting sa Cabanatuan City. Nakita ko po na magandang pag-aralan para sa ating kabatiran, para tayo matuto. Kasama na ako, tayo lahat. Ang ating pag-aaral naman, hindi naman po one-sided yan. Kapag ang isang kapatid ay nagtuturo, natututo rin siya. Kasi kailangan din niyang pag-aralan ang mga bagay na kanyang tuturo sa maayos na paraan. Ang pagtuturo po ay dalawang aspekto po yan. Number one, yung pagtuturo. Pangalawa, yung mas mahirap, yung pagsagot sa mga katanungan. Kaya nga, madaling magsalita, pero mahirap sumagot sa tanong. Hindi po tayo nakahanda sa mga bagay na yan. So dito po sa gabing ito, ang ating bibigyan pansin ay ang katanungan, ang isa bang kapatid na nagkakasala, kapatid na nagkakasala, ay sinning or erring brother. Hindi natin pinag-uusapan dito yung nagkasala lang sa minsan. Hindi yun. Kundi yung patuloy siya sa pagkakasala bilang isang Kristiyano. Siya ba'y anak pa rin ng Diyos? Yun po yung katanungan. Yun po ay legitimate na tanong. Pwede nating itanong po yan. Wala namang masama sa tanong na yun. Kaya minabuti natin na ito'y ating bigyan pansin. Bigay natin yung mga foundation ng mga bagay-bagay. Unang-unang makita natin sa ating gustong pag-aralan, paano ba tayo naging anak ng Diyos? Sino ang gumagawa sa atin para tayo maging anak ng Diyos? Pasinin po natin, yung gumawa sa atin bilang anak ng Diyos ay siya lamang ang may karapatan na hindi na tayo tanggapin bilang anak ng Diyos. Di ba? Kasi yun talaga yun. Kasi kung sino ba ang gumawa sa atin bilang anak ng Diyos? Yung gumawa sa atin bilang anak ng Diyos, ang meron lamang karapatan na tayo takwin. Kasi siya yung magulang. Siya yung gumawa sa atin bilang kanyang mga anak. So, katulad din po sa physical ng pamilya, ang pwede lang magtakwil ay ang magulang sapagkat sila'y magulang. Yung mga kapatid, wala silang karapatan dahil hindi naman sila ang magulang. So, ang katanungan po rito, how does one become a child of God? Paano po tayo naging anak ng Diyos? Doon pa lang po sa salitang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang ating Ama as far as we are concerned. Doon sa Mateo chapter 23, sinabi po rito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 23, ang ganitong bagay, huwag nating tawagin ang sino man sa lupa na ating Ama. So, basahin po natin po, do not call anyone on earth your father, for one is your Father, He who is in heaven. Huwag niyong tawagin ng sino man sa lupa na inyong Ama sapagkat iisa lamang ang inyong Ama, yaong nasa langit. Ngayon, hindi pinag-uusapan rito yung magulang sa lamang. Kailangan natin silang tawagin Ama at Ina bilang paggalang. Honor your father and your mother, kanya. So, tinatawag nga silang Ama at Ina sapagkat sila yung ating physical na magulang. Ang pinag-uusapan doon ay sa spiritual na larangan. Sa spiritual na larangan, ang Ama lamang, ang Diyos ay ang ating Ama kanya. Yung Diyos Ama, kaya tinawag ito, Diyos Ama kanya. Nung ang ating Panginoon po ay maging tao, siya naging anak ng Diyos. Ang Ama rin ang responsable doon, di ba? So dito po sa Galatia, chapter 3, 26 to 27. Ang mga sinasabi nating paraan ng kaligtasan
ay hindi lamang ang dahilan ay kaligtasan. Halimbawa, yung bautismo, ang kahalagahan po ng bautismo, hindi lamang po yung tayo maging maligtas o mapatawad sa ating mga... Isa lang yun. Ang bautismo ay paraan para tayo maging kaanib o maidagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Ganon din paraan ang mga bagay na ito ang nagiging paraan para tayo maging anak ng Diyos. So, hindi tayo anak ng Diyos sa natural na paraan dahil nagkasala tayo. So, tayo nahiwalay sa Diyos. Natakwil tayo ng Diyos. Doon po sa Isaiah chapter 59, nung nagkasala ang bansang Israel, sila'y nahiwalay sa Diyos. Sila'y itinakwil ng Diyos. Hindi na sila anak ng hindi na sila yung bayan ng Diyos. Nagkamali po tayo doon. Isaiah 59, basahin natin. Itinakwil sila ng Diyos sapagkat sila ay nagkasala kanya. Bakit sila itinakwil? Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa kanila bilang kanyang bayan. Isaiah 59. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Tinakwil sila ng Diyos dahil sila ay nagkasala. Pero sino ang gumawa sa kanila bilang kanyang bayan? Ang Diyos. Sa bagong tipan, ang Diyos ang gumagawa sa atin bilang kanyang mga anak. Ito'y maliwanag po sa Galatians chapter 3, 26-27. For you are all sons of God. Nila sa Tagalog, mas maganda kasi kayo mga anak ng Diyos. Hindi po mga bagong Biblia na nagiging gender sensitive, hindi na nila ginagamit yung sons of God. Nilalagay nila children of God. Ganyan. Pero alam po natin yung salitang sons of God, generic po yun. Hindi tinutukoy, papaning babae. Hindi naman sila mga anak na lalaki. So ito'y tumutukoy sa pagiging anak in general, katulad po ng pagkasalin sa ating wika. Sapagkat kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo binautismo kay Kristo Jesus ay binihis si Kristo. Kay Kristo tayo nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo napunta kay Kristo nung tayo nabautismuhan? So pag ang isang tao sumampalataya at nabautismuhan, siya nagkakaroon ng relasyon sa Diyos bilang kanyang Ama at nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. So taliwas po sa sinasabi ng iba na relasyon, ganyan. Hindi mahalagang bautismo, hindi mahalagang iglesia, kundi relasyon. Ang relasyon natin sa Diyos ay dumarating sa atin pag tayo sumampalataya at nabautismuhan. Kung hindi ka nabautismuhan, hindi ka anak ng Diyos. Hindi maliwanag sa salita. Na sinabi Apostle po. Kaya tayo po'y para bagang ina-adapt ng Diyos. Doon po sa Romans chapter 8, binigay sa atin ang spirito ng pagkakupkup kanya. The spirit of adoption. So tayo naging anak ng Diyos. Dito po sa preaching ito, unawain natin mabuti. Ang Diyos ang gawa sa atin bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoon nung tayo po'y sumampalataya at nabautismuhan. Maliwanag yun. So ang Diyos lamang ang pwedeng magtakwil sa atin bilang kanyang mga anak. Hindi tayo. Wala tayong kinalaman dun eh. Katulad ng kapatid mo, wala silang kinalaman kung paano ka naging anak ng inyong mga magulang. Wala silang kinalaman doon. Ang may kinalaman doon yung ating ina. Pero yung kapatid mo, wala. Wala siyang kinalaman doon. Dahil ganoon din naman siya. Siya ay bunga ng yung ama at yung ina. So tayo po ay mga anak ng Diyos pare-pareho. So we are at the same level. Mas mataas sa atin ang Diyos sapagkat siyang gumawa sa atin bilang kanyang mga anak. So siya lamang ang pwede magtakwil sa atin
bilang mga anak. Hindi tayo. Sana maliwanag yun. Kailan niya gagawin yan? Pagdating niya. Pagdating ng ating Panginoon. Lahat ng mga Kristiyano na hindi naging tapat ay dadalhin ng Panginoon sa impyerno. So, doon, sila itatakwil ng Diyos finally. Siya ang gagawa nun, hindi tayo. Kaya dito pa lang maniwanag po sa atin, yung sagot doon sa tanong. Kapag ang Diyos ang gumagawa sa atin bilang mga kanyang mga anak, hindi tayo. Di ba? May makikita natin, kinukup tayo ng Diyos. Mula sa pagiging anak ng Diablo, sapagkat tayo sumusunod sa kalooban ng Diablo, tayo nagiging mga anak ng Diyos. We are children by adoption. Tayo kinupkup ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo natural na anak ng Diyos. Ang natural na anak ng Diyos ay ang ating Panginoon. Pero tayo po yung mga anak ng Diyos sa pamagitan ng adoption. Ganyan. Sa pamagitan ng pagkukupkup. Yun ang sinasabi sa atin. Dito po sa verse 8, chapter 8, ano po? Dito sa verse 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, yung pagkaalipin sa kasalanan, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Itong New King James, capital S, pero actually, small s yan. Kamukha ng spirit of bondage, ang kalagayan ng pagiging alipin, tayo naman ay tumatagap ng kalagayan ng pagiging pagkakupkup. Tayo naging anak ng Diyos. Kinukup tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. So siya ang responsible kung bakit tayo naging kanyang mga anak. Kaya pag ang kapatid ay nagkakasala, an erring Christian, ito po ay sa English grammar, ito yung tinatawag nilang present progressive. Ito yung nagpapatuloy. Meron simple present tense. Ngayon, kumakain ako. Ibig ngayon, kumakain ka ngayon. Pero merong action na nagpapatuloy. Yun ang present progressive kanya. So when a Christian continue to sin and does not repent, siya nagsisisi. Ang ginagawa ng local church na kung saan siya kaanib, they will cease fellowship with him or her. They will withdraw fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, yun ang kalagayan ng pagiging magkasama. Fellow, magkasama. Fellowship, ang kalagayan ng pagiging magkasama. So, dahil ikaw ay nagkakasala, hindi tayo pwede makisama sa sino mang nagkakasala. Dahil ang ating fellowship ay dependent, ay doon sa kalagayan na tayo lumalakad sa liwanag. Kanya. Ito sa 1 John chapter 1, verse 7. But if you walk in the light, kung tayo lumalakad sa liwanag, o lumalakad na bubuhay tayo sa katotohanan, as he is in the light, dahil siya nasa katotohanan din, we have fellowship with one another, kanya. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, anong basis ng ating fellowship? Kung ang bautis ay lumalakad sa liwanag. So, pagka tayo nagkasala, hindi na tayo lumalakad sa liwanag. So, anong gagawin natin? Anong gagawin ng local church at kapatid na lumalakad sa kasalanan? Nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi nagsisisi. Meron yung pong kapatid na nagkasala, kung siya nagsisi, that's okay. Napanumbalik natin siya. Ito po sa James chapter 5, yun ang sinasabi sa atin. Sa James chapter 5 verse 20, di po nagkakamali. Tama, chapter 5 verse 20. Let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Sino yung sinner dito? Hindi ito yung taong hindi Kristiyano, sapagkat sa verse 19,
Brethren, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back. So ito po ay isang kapatid na nagkasala pero balik kanya. So naligtas natin siya. Paano kung hindi siya nagsisisi? Nagpapatuloy siya sa pagkakasala. Ano gagawin ng local church? Merong gagawin ng local church. Hindi po mangangaral, ha? Hindi responsibilidad ng mangangaral. Hindi lamang responsibilidad ng mangangaral yun. It is responsibility of the whole local church. 1 Corinthians chapter 5, basahin po natin, verses 1 to 5. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles. Tingnan niyo itong kalagayan nito, kahit sa panahon na yon, walang ganito kanya. That a man as his father's wife. And you are puffed up. Ibig sabihin, wala kayong ginagawa, nagmamalaki pa kayo kanya. You are being arrogant, kanya. And have not rather mourned that he was done this deed might be taken away from among you. For I indeed am as absent in body, but present in spirit, have already judged. Maaari may nagsabi kay Apostle Paul na pinagkakatiwalaan niya, yung posibilidad, pero sabi niya rito, maaaring ito rin po ipinahayag ng Espiritu Santo. As though I were present, him who has done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan, for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ito po, sabi niya, hiwalay niya yung tao yung kanya. Deliver such a one, kanya, to Satan. Kung ang tao po inakay Satanas, nahiwalay siya sa Diyos. So, ibig sabihin, inihiwalay siya. Ibig sabihin, ihiwalay siya. So, you will draw fellowship. Pag pinagsabihan, kasi ang proseso po niya, pag may nagkakasala, pinagsasabihan siya. Mayroon pong effort na siya balik. Sa Galatians chapter 6, sabi rito, mabuti tagalogin natin na po. Dito po sa Galatians chapter 6, may mga pagkakataon na may mga kapatid na nagkakasala. Ngayon, nakita natin yun, anong gagawin ng mga kapatid. Pero ito po ay responsibilidad ng mga individual. Kakausapin muna yung kapatid na nagkakasala. Basahin natin. Mga kapatid, kung ang isang tao ay tagpuan sa anumang pagsuway, yung tao nito Kristiyano yon. Kayo mga spiritual o mature spiritually, ay dapat papanumbalikin siya sa spirito ng kaamuan. Tignan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Anong spirito ng kaamuan? Ang ibig sabihin ng kaamuan or meekness, you're putting your power under the power of God. So maganumbalik ka sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kanya. So kausapin mo na yan. Kaya kung hindi pa rin tumalab sa kausap na yan, nagpapatuloy sa pagkakasala, doon gagawin na kayo mag-uusap, magkakasama, at ihiwalay niyo yung kapatid na yan. Kanya. Yan ang nakikita natin. Pag nagkakasala, yung kapatid, walang sinabi na itikwil siya bilang kapatid. Wala, di ba? Ihiwalay lang siya. Pero hindi sinasabi ng talata na itatakwil mo siya bilang isang kapatid sa ating Panginoon, di ba? Ngayon, dito po sa 2 Thessalonians, chapter 3, verse 6. Basahin natin. Ganun din. Meron para bagang pansamantalang kaparusahan eh. Pag nagpapatuloy ka sa pagkakasala, di ka nagsisisi. But we command you, brethren, so ito yung utos, in the name of our Lord Jesus Christ. So this is in the authority of the Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us. Tingnan natin sa Tagalog. Ang salita, you withdraw. Hindi sinabing itakwil niyo siya. Ang sinabi, you withdraw. Basahin natin sa Tagalog. Napakaganda po ng mga
Napakaganda yung mga unawain natin yung mga ginagamit na salita. Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. Nasabi dito, humiwalay kanya. Lumayo. You separate. You withdraw. So yun po makikita natin. Hindi sabi itakwin niya siya bilang kapatid. Ihiwalay lang. Hindi na natin siya magiging kasama sa gawain ng Panginoon. Dahil yun ang ibig sabihin ng fellowship, common sharing, or joint participation. Wala na siyang bahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi na natin siya kasama sa kongregasyon. Yun ang ibig sabihin ng mga talatang binasa natin. So we cease fellowship from an erring Christian who doesn't repent. Tandaan natin, we just withdraw. Ihiwalay natin siya. Wala tayong mababasang itatakwil natin siya bilang kapatid. Ihiwalay lang natin siya. Bakit gano'n? Bakit kailangan natin gawin yun? Anong layunin ninyo? Tandaan natin, hindi natin layunin ito. Ito'y layunin ng Panginoong Jesucristo. Sa 1 Corinthians 5:4-5, ang dahilan, baka sakali, dahil hindi naman yun guarantee na pag tayo, that when we withdraw fellowship from an erring brother, that he will repent. Paano kung nagsisi siya? Kaya ang layunin diyan, magsisi siya. Yan ang ibig sabihin ng binasa natin dito. Isang video na pinag-aralan po natin to, i-request ng isang kapatid. Si Brother Arguelles, ano po? Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 4-5 sa Tagalog, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ay bigay ang ganyang tao kay Satanas ay kawawasak ng laman, upang kanyang espiritu ay maliligtas sa araw ng Panginoon. Kung ito yung literal, anong gagawin natin sa tao? Wawasakin natin ang kanyang katawan? Ano, chop-chop natin yung katawan? Hindi to yung literal na kahulugan. Tandaan natin, isang palatuntunan, parang malaman natin ng isang bagay figurative o talinaga kung ito yung posible at kung ito'y kasalanan. Kung chachap-chapin natin ang tao, kasalanan yun, murder yun eh. So anong ibig sabihin ng kawawasak ng laman? Yung laman ay yung kasalanan na ginagawa niya. Ito'y maliwanag po sa Galatians chapter 5. Dalawang klaseng pamumuhay. Di ba? Dalawang klaseng pamumuhay, walk in the spirit or walk in the flesh. Kanya, yung dalawa, di ba? Dalawa yung paraan ng ating pamumuhay kanya. Hindi, kaya makikita natin, pagka tayo lumalakad sa laman, ano yun? Sa kasalanan. Yun po sa Galatians 5 verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, yun ang ba yung ating katawan o yung pagnanasa ng laman? At ang Espiritu ay laban sa laman, laban ba ang Espiritu sa ating katawan? Hindi naman. Ang Espiritu ay laban sa masamang pagnanasa ng ating katawan. Ganyan. So yung laman dito ay yung bagay na kasalanan. Sa ikawawasak ng kasalanan na yun, ano ibig sabihin nun? Kung magsisisi siya, wawasakin yung ginagawa niyang laman, ihinto siya doon sa kasalanan yun. Yan ang ibig sabihin, no? Parang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng pagdating ng Panginoon. Pag nagsisi siya, at anong balik siya? Yun ang purpose kung bakit inihiwalay ang isang kapatid na nagkakasala. Para magsisi siya. At maligtas siya. Kasi pag nagsisi siya, tuminto na siya doon sa kasalanan ginagawa niya, maliligtas siya, di ba? Ganun din po ang mababasa na sa pangalawang Thessalonica. Chapter 3, verse 14. Bakit sila hihiwalay? Para sa mapahiya. Pag ang isang kapatid ay mayroon pang seriousness sa kanyang pananampalataya, siya'y napahiya. Dahil ayaw siyang kasamahin ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya dahil sa kanyang kasalanan,
ano maging epekto nun? Maaari siya magsisi. Masaya na sa verse 14. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag niyo siyang pakisamahan nang siya'y mapahiya kanya. Huwag natin siyang kasamahan para siya mapahiya. Yun ang sinasabi. Kasi kung tayo po ay meron pa rin damdamin, pagnanasa, pagmamalasakit sa ating pananampalataya, sa ating mga kapatid, sa iglesia, sa Diyos, pag napahiya ka, mag-iisip ka. At maaaring ito'y magdulot sa iyo ng pagsisisi. Dahil yung magdudulot ng kalungkutan at kalumbayan sa iyo. Dahil ikay inihiwalay. At tandaan po natin ang kalumbayang maka-Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi. Kasi pagka ikaw inihiwalay, kung ikaw pa rin ay seryoso, ikay malulumbay, ikay malulungkot sapagkat ikay inihiwalay. Di ba mga kapatid? Dahil yung godly sorrow kanya ay nagdudulot dyan ng pagsisisi kanya. Ikay nalungkot, ikay napahiya, dahil inihiwalay ka ng mga iyong mga kapatid sa pananampalataya na dati mong kasama, na dati mong sabihin, dati mong, at mahal mo si mga kapatid na yun, at ikay napahiya, ito'y magdudulot ng kalumbayan kanya. Dito po sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungkol sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam. Siyempre, tungkol sa kaligtasan, hindi mo daramdamin. Ubalit ang makasalimbutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Bilang spesipikong halimbawa, nung ihiwalay yung kapatid na inaari ang asawa ng kanyang ama, sabay nagsisi. Yes, nagsisi siya. Bakit siya nagsisi? Sapagkat siya hiniwalay. Ngayon, basahin natin para maganda. Sa pangalawang Korinto, ang pagitan ng dalawang sulat ay 1 taon. Dahil doon sa 2 Corinthians chapter, pinaalala niya Pastor Bro, noong 1 taon kanya, sumunod ako sa inyo kanya. So 1 year ang agwat ng mga sulat na ito. So after 1 year, nagsisiba yung kapatid na nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Yes. Tinurok mo siya ni Pablo eh. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 2, 5-9. Subalit kung ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako pinalungkot niya. Kundi sa isang paraan ay kayong lahat. Upang wag akong maging bubang magigpit sa inyong lahat. Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ay nakakarami, ay sapat na. So pinarusahan siya hiniwalay. Bagkus inyong patawarin siya at aliwin. Baka siya'y madaig na labis na kanungkutan. Kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibayin niyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. So, tanggapin niyo siyang muli Kanya. So, nagsisi siya at siya'y nanunumbalik. Tanggapin niyo siyang muli Kanya. Baka siya'y malumbay ng matodo-todo kalumbayan at mawala siya sa pananampalataya. Yun ang purpose ng withdrawal of fellowship. Pero tandaan natin, wala sinasabi yung mga talatang yun na tinatakwin natin siya bilang kapatid. Inihiwalay lang natin. Ito po ay withdrawal from spiritual interaction as well as social interaction. So in other words, ang withdrawal from fellowship is not limited to spiritual fellowship but also social fellowship. Siya, hindi ka lang makikisama sa kanya sa gawain spiritual, kundi rin sa mga pantaong gawain. Basahin natin. Sa 1 Corinto, chapter 5, tandaan natin, ito yung kabanata na nagkaroon ng disiplina. Ipinag-utos na disiplinahin yung kapatid na nagkasala. Sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter 5, 9 to 11, isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayo makisama sa mga mapakyapid. Ano yung mapakyapid? Mga mapakyapid na di Kristiyano o mapakyapid na Kristiyano? Ulit natin.
Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapagkapit ng sanlibutan ito. Sabi rito, o sa mga masasakim at mga managnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyosan, sagay kailangan pa kayong lumabas sa sanglibutan. Kung di ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayo makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakyapid o sakim o sumasamba. Tandaan niyo, present progressive yun, sumasamba sa Diyosan o nagmumura, present progressive, o maglalasing, hindi sinabi naglasing, maglalasing, ganyan. Sabi rito, o saking, o sumasamba sa Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni wag man lamang kayong kumain kasalo ng gayong uri ng tao. Eh, nasabi sa atin. In other words, kahit yung social interaction na makasama natin sila o makikain sa kanila, makisalo sa bawal. Yun nga ang purpose nun para mapahiya siya eh. Siyempre, kumbaga sa pagkikipagkaibigan, kayo close sa magkaibigan, tapos nag-iwalay kayo bilang magkaibigan. Ibig sabihin, hindi ka na makikisalo sa kanya. Hindi ka na makikisama sa kanya, di ba? Sa namang paraan. Ngayon din ang sinasabi sa atin pag hiniwalay natin ng kapatid dahil siya nagkakasala. Sa pangalawang Thessalonica, chapter 3, verse 14, ganoon din ang sinasabi sa atin. Yun po yung ating binasa na, pero ulitin po natin. Ulitin natin po. Kung meron kayong katanungan, i-reserve po nyo. At ating sagutin, abot ng ating makakaya. Kung di ko alam, andyan naman si Brother John Bautista. Yun yung tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag ninyo siyang pakisamahan ng siya'y mapahiya. Kaya sinabi ng John Bautista, siyempre, marunong din naman yung kapatid na yan. Magmasusagot sa ating mga katanungan. Kaya gusto kong kasama. So mga tweed, ihiwalay ka. Hindi ka may-exam sa kanya. No spiritual fellowship, hindi natin kasama sa mga bagay spiritual, wala ring social fellowship. Hindi natin siya kinakasama sa anumang bagay na sa mga tao. Ganyan. Pero, tandaan natin, huwag natin kalimutan, siya pa rin ay ating kapatid. Kung siya pa rin ay ating kapatid, siya anak ng Diyos. Kasi ako ay anak ng Diyos. Sino aking kapatid? Siya anak ng Diyos. Kung hindi na siya kapatid, hindi mo na siya pwedeng ituring na kapatid. Hindi mo na siya kapatid eh. Di ba? Maliwanag po yun. Simpleng kaisipan lang. Kung itinuturing natin kung ang kapatid ay nagkasala at di na siya kapatid, hindi mo na siya pwedeng ituring na kapatid. Hindi na siya kapatid eh. Pero sa bagay sinabi ni Pablo, sa pangalang Thessalonica, sa 3 kabanata, ang mga bagay na ito. Sayin natin. 2 Thessalonians chapter 3, verse 15. Sayin natin. Grayma, wag niyong ituring siyang kaway. Kanya. Kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Kanya. So, hindi natin siya kaaway. Siya ating kapatid. Kung hindi na natin siya kapatid, halimbawa, pagka nagkakasalang kapatid at tayo magsisi, at hindi na natin siya kapatid, hindi mo na siya pwedeng ituring kapatid. Hindi mo na siya pwedeng pagsabihan bilang kapatid. Hindi mo na siya kapatid. Pwede mo lang siya pagsabihan na kapatid kung siya yung pa rin kapatid. Di ba, mga kapatid? Ito pa sa English, basahin natin. 2 Thessalonians chapter 3. Ano po? Ito ang ating mababasa. 2 Thessalonians chapter 3, verse 15. Sabi dito, yet, para may context, sa verse 14. If anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company with him, that he may be ashamed. The verse, yet do not count him as an enemy, but admonish him as a brother. Admonish. Warn. Yan ang nasa aking margin ng aking Biblia. Admonish him as a brother.
warn him as a brother. So doon pa lang po sa pangusap na yan, malalaman natin na siya pa rin ay kapatid sa pananampalataya. Babalikan lang po tayo sa unang premise natin. Sino ba ang gumawa sa atin bilang anak ng Diyos? Ang Diyos. Sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, at tayo sumampalataya nung tayo nabautismuhan. Yung makikita natin. Dahil kayo hindi ka nabautismuhan, hindi ka sumasampalataya. So, doon tayo naging anak ng Diyos. So, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan at may karapatan na itakwil tayo bilang kanyang mga anak. Hindi tayo. Wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman sa kaligtasan ng sino man. Ang Diyos lamang ang merong kapangyarihan sa bagay na yon. So, kung siya ginawang kapatid ng Panginoon, wala tayong magagawa kundi tagapi siya bilang kapatid. Pero ang Diyos lamang ang pwedeng magalis ng relasyon na yon. Dahil siya gumawa sa atin bilang kanyang mga anak. Di ba? So, kailan mangyayari yan? Kapag sa pagdating ng ating Panginoon. At tulad po na sermon ko nung Saturday at saka Sunday, when yung pong hindi nagbago, they were not transformed, hindi sila lumalakad sa katapatan. Finally, sila ay itatakwil ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Dadadali sa impyerno yun. Walang anak ang Diyos sa impyerno. So, tatakwil ka na no. Sa kasalukuyang panahon, bakit hindi ganun? Dahil wala tayong mabawas in the first place. Pangalawa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya tayo po hindi Kristiyano, Kristiyano tayo nagkakasala. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Para yung isang tao ay manumbalik sa katotohanan. So ito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito basahin natin. Sabi rito, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto ng Diyos na tayo magsisi, manumbalik sa Kanya. Kung ang Panginoon ay welcome ang mga hindi Kristiyano na manumbalik sa Kanya, lalo na yung mga Kristiyano na nagkakasala. Lalo silang welcome sa Diyos kung sila ay manunumbalik at magsisisi. Diba? So, anong sagot doon? Siya pa rin ay anak ng Diyos. Pero siya nagkakasala. Nagkakasalang anak ng Diyos. On our point of view, bilang mga kapatid, sila ay nagkakasalang kapatid sa pananampalataya. Sila ba maliligtas? Hindi. Kung magpapatuloy sila sa kanilang pagkakasala, hindi sila maliligtas. Sila ba anak ng Diyos ngayon? Oo. Pero pag tinakwil na sila ng Diyos, dadala sa impyerno, definitely, hindi na sila anak ng Diyos. Sinong gagawa nun? Ang Diyos, hindi tayo. Yun po ay, ito pong question na ito, hindi ko lang naka-encounter ngayon. May isang kapatid, patay na siya ngayon. Nag-usap kami talaga na masinsinan sa bagay na ito. Hindi si Brother Rick. Yung ibang kapatid. Dahil naniniwala siya, hindi kanya. Anak pa rin ng Diyos yan. Ay, hindi na anak ng Diyos yan. Kaya huwag natin tawagin kapatid yan. Kung tatalin natin yan sa physical na larangan, kung ang isang kapatid mo sa laman ay gumagawa ng kasalanan, kapatid mo pa rin. Pero nagkakasala siya dahil gumagawa siya ng kasalanan. Pero kapatid mo pa rin siya. Kahit anong gawin mo, kapatid mo pa rin siya. Wala magagawa doon. Dahil ang relasyon mo lang sa kanya ay kapatid. Ang may anak sa kanya ay magulang mo. Kung halimbawa, namatay yung mga magulang at tinakwil yung mga anak na yun, hindi na siya anak, taturing, wala siya mamanahin. Yung privilege na paging anak ng mga magulang niya ay wala. Hindi siya mamanahin. Dahil tinakwil na siya. Yun din na mangyayari sa mga Kristiyanong hindi tapat. Dahil tayo may mamanahin. Sa unang Pedro, chapter 1, sayin natin. Sa unang Pedro, chapter 1, meron tayong mamanahin. At ito'y sa langit kanya. Ito ang buhay na walang hanggan
sa langit. Meron tayong mamanahin eh. Namatay po ang aking mama, wala kaming minana, wala naman po siyang kayamanan. Pero bilang mga anak ng Diyos, pag tayo namatay, abay meron tayong mamanahin. Ngayon, kung itinakwil ka ng Diyos, hindi ka na magmamana. Di ba? Basahin natin. Sa 1 Peter chapter 1, sa verse 3 hanggang verse 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that doesn't fail away, reserved in heaven for you. Ganyan. So, sino magmamana nun? Yung mga tapat na mga Kristiyano. Paano hindi tapat? Sila itatakbo ng Diyos. Hindi sila magmamana ng anuman. Sapagkat sila itatakbo lang ng Diyos. Sige ba? Ay mga pertinenteng tanong, at ito ay practical. Paano kung ang isang kapatid na itinakwil o iniwalay from fellowship ay magsasama pa rin sa linggo? Ano gagawin natin sa kanya? Well, pero kailangan natin palalahanin na hindi na siya kasama sa kongregasyon na yun. At dahil hindi na siya kasama sa kongregasyon na yun, wala siyang karapatan na maging participant kung lalaki siya sa anumang bahagi ng pagsamba. Ano, hindi siya pwede mag-song leader. Hindi siya pwedeng mangaral. Hindi siya pwedeng mamula sa panalangin, etc. Pero pwede pa siyang pumunta ron at tumupo. Nasa ko dyan, oo. Hindi dahil sa tinatanggap natin siya bilang tapat na kapatid, hindi. Kundi yun isang kapagkakataon sa kanya na nababuksan ang kanyang kaisipan pag nakikinig sa salita ng Diyos. So, anong reaksyon natin sa kanya? Pwede ba natin siyang kamayan? Siguro, bilang tao. Pwede na siya pwedeng kamayan bilang tapat na kapatid dahil hindi naman siya tapat. Pwede ba natin siyang kausapin? Nasa sa'yo kung gusto mo siyang kausapin. Pero pag alis siya sa panambahan, tandaan natin, hindi ka pwede magsal sa kanya, hindi ka pwede makikain sa kanya, hindi ka pwede magsam sa kanya. Paglabas siya sa panambahan, bahala na siya. Pwede naman. Kasi, unfair sa mga kapatid na nagkakasala, ay tumatanggap tayo ng bisita na hindi Kristiyano, nagkakasala rin naman yun. Pero nagkakasala yung dalawa eh. Tatanggapin natin yung hindi Kristiyano at sasamba sila. At makinig sa salita ng Diyos para maligtas sila. Eh bakit di natin bigyan ng the same opportunity yung kapatid na yun? Pag ang isang tinakwil at babalik siya sa panamba, yun ay isang hint na siya'y nagpapangbaba. Maaaring hindi biglaan, pero unti-unti. Tapos maaari siya magsisi. Paano hindi na siya nagbago? Ay siguro, matagal ka na kamang bumabalik-balik rito, hindi ka pa nagsisisi ka. Wala nang halaga yung pagpunta mo rito. Pwede natin siya pagsabihan, di ba? Ganun po makikita natin. Kasi kung ang ating relasyon sa kanila, hindi naman natin sila kinapopota. Kinapopota natin yung kasalanan nila. Pwede natin kinapopotan yung tao. Bawal yun eh. Hindi tayo pwedeng mapuot sa sino man. Ang hatred ay isang gawa ng laman. Pinaalis nga sa atin yung. Hindi po ako nagkakamali sa Efeso. Dito po sa chapter 4, hindi po nagkakamali. Alam nyo, hindi pa naman po ako na masyadong makalimutin sa mga talata. Pero iba na rin pag kayo nagkakaedad. Hindi katulad nung unang panahon. Hindi po chapter 4 nga lang po, chapter 4. Chapter 4. Oh, magmaganda sa chapter 3 na lang. Chapter 3. Wala sa chapter 3. Sabi niya, patayin nga ninyo sa inyong mga katawan ng mga bagay na ito. Ano yun? Basahin natin. Sabihin, ito, sabi dito,
Ito, so basahin na sa verse 8. But now yourselves are to put off all this, anger, wrath. Yun ay may kaugnayan sa kapungutan, yun ba? Ang dalawang ito galit. Yung isang galit na tahimik, pero eventually ito ay mag-erupt. At yung anger, ito'y maingay na galit. May reaction kagad. Pero ito ay pag nagpatuloy yan, ito ay magkakaroon ng kapuotan. At pinagbabawal yun. First John po yun po. Ang sino naman napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao kanya eh. So hindi po tayo pwedeng mapuot. Pwede tayo magalit, of course. Dahil maling ginagawa niya. Pwede tayo pwedeng mapuot. Pwede natin sabihin sa kanya, bakit gano'n? Ba't hindi ka nagsisisi? Hindi ka nagbabago? Matagal mo nang ginagawa niya. Pwede mo natin siyang pagsabihan bilang kapatid sa ganong paraan. Pero hindi natin siya pwedeng kapuotan. Kasalanan po yun. Yun po makikita natin. Sana po naging maliwanag po ito. Ano po? Kung meron kayo tanong, welcome po yan. Kung nakakamapangtana, okay po yun. Kung may saludsod, sabi nga po ng mga kapatid na Ilocano, wala naman natin tanong. Sa ito, Earl Gabriel po, salunga, good evening. John Bautista, good evening. Ibanya Senior Sani, a blessed evening to all. Lilia Domingo, good evening everyone. John Rex L. Darasin, good evening Brad. John Darasin, ito po yung anak ni, ito yung nanay ni John. Okay na po, magandang gabi po Brad at sa nakikinig. John Rex Darasin, may mga gospel meeting pa po sa ibang lugar po Brad. Oo, sana nung Sabado doon sa Cabanatuan City. Pero sa next year, sa may malapit, alam po, January 17, sa may San Jose City, San Jose City. Gusto mong maglakbay doon sa may San Pascual Quirino. Meron din po sa January 15. Lord willing. Yun ang mga alam kong may mga gospel meeting. Meron pa sa ibang lugar, pero hindi ko alam yung kung saan. Don Corpus, good evening Brad. Agosto 12, good evening po. Meron po bang black sheep? Meron ding white goat? Interesting na question yan po. Regime Arguelles, good evening po. Roel Arcalas, na ibang garabi, kapatid. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Roy Bebs Capile, pinagpalang gabi po mga kapatid. Ruben Tiburan, watching from Palawan. Alam Brad, yung black sheep, yung po ay figure of speech na ibig sabihin ay masamang tupa. Hindi ko sigurado, hindi ko sure, pero ang karaniwang kulay ng tupa ay puti or mas sabihin cream, ganun ang kulay nila eh. Ang kambing, meron din puting kambing. Ang totoo niyan, may kambing na mukhang tupa at may tupang mukhang kambing. Meron lang po tayo stereotype na itsura ng tupa. Yan ang alam natin. Pero maraming variety ang mga tupa at kambing. Actually, nung unang panahon, tumatanggap po ka ng plain truth. Hindi po kapatid yan nagpapublish no. Tinatanggap po, sayang. Merong issue na mga kambing at tupa. May tupang mukhang kambing at may kambing na mukhang tupa. Pero yung stereotype, alam natin yun. Yung may kulay puti yun. Kulay puti. O cream, ganyan. Dirty white. Yun ang kulay ng mga tupa. And black sheep, yun ay figure. Yun ay talinaga. Siya'y naiiba. In other words. Ang karaniwang kulay ay puti. Pero bakit siya naging itim? Siya'y naiiba. Hindi siya kasing ugali ng ordinaryong tupa. Kaya tinawag na black sheep. Ganyan. Yung goat, ang goat po, hindi naman masama. Hayop po yun. Wala lang masama at mabuting hayop. Pero kaya nagiging silang, ang tupa ay masunuring hayop. Kung ano sasabihin ng pastol,
susunod lang yon. Ang kambing, ang pinakamatigas na ulong hayop. Kapag ang kambing nakawala, sisirain niya lahat ang makikita niya. Yung tupa, hindi. Kaya siguro, ganun lang paglalaraw sa mga Kristiyano bilang mga tupa dahil masunurin sila. Wala namang tanong. So, wala akong sasagutin. Wala akong sasagutin. Yung Bautista. Pero sana po naging maliwanag po sa atin yan. Wala tayong karapatan dahil tayo mga anak rin ng Diyos. Naitakwin natin ang ating kapatid at di na siya kapatid. Ang Diyos lamang ay karapatan noon. Pwede natin siyang atulan sa kasalanan niya. Yung kasalanan lang niya. O pwedeng humatol sa kanya sa impyerno ay ang Diyos. Dahil hindi naman tayo ang maghuhukom sa kanya kung siya maliligtas o hindi. Alam natin kung, kaya winawaningan lang natin ang kapatid dahil alam natin kung hindi siya aalis doon sa kanya, hindi siya maliligtas dahil yung sinasabi ng Biblia. Pero nga, ang hatol sa kanya ay ang Diyos. Hindi naman natin siya pwedeng dalhin sa impyerno. Wala tayong kapangyarihan na gano'n. Ang Panginoon lang ang meron. So, yun po ang makikita natin sa ating pag-aaral. Ang nagkakasalabang kapatid, kahit hindi siya magsisi, siya pa rin ba anak ng Diyos? Ang sagot ay oo. Pero siya nagkakasala. At kung hindi siya magbabago, ay papaparusahan siya katulad ng sino mga magkasalanan. Ngayon, anong gagawin ng local church? Hihiwalay natin siya. In other words, buburahin natin sa listahan. May listahan po kami sa Angeles City Southside Church of Christ. Binura na namin yung mga hindi nakaanib doon, either na sila'y nagpaalam at naging kaanib ng ibang kongregasyon, o mga umalis, o kaya nagkasala, hindi nagsisi. Binura na namin. Wala na sila sa listahan. Pero pag sila nagsisi, at nagpakita ng bunga ng pagsisisi, ibabalik namin sila sa listahan. Pero sila ba'y tinakwil ng Diyos bilang kanyang anak? At this point in time, hindi pa. Pero pag last judgment, siyempre, paghahatol na yan. Doon sila tatakwil ng Diyos. At dadalhin sa tinatawag na impyerno. Wala pong tanong. Nakakalungkot pag walang tanong. Ako po si Brother John Bautista po, ano yan? Hindi ko alam, assistant professor na o instructor. Meron pong rango kasi tagapagturo sa university. Ako, inabot ko lang yata, instructor lang. Kaya nag-resign na ako kasi. Pag walang tanong, nung ako'y nagtuturo pa, pag walang tanong, lalo na pagka 6:30 to 8 p.m. yung klase, every TTH. Pag walang tanong, nakita mo yung mga mata ng mga estudyante nung gusto naantok na talaga, alas 8 na ng gabi. Pag nagtanong ka daw, may tanong, walang sasagot. Walang magsasalita. Sabi ko, kung walang tanong, dahil naintindihan nyo, very good, thank you. Pero wala kayong tanong, wala kayong naintindihan, kawawa ako, kakabig sabihin, hindi ako naging marunong magturo sa inyo. O kaya hindi kayo nakikinig. Pero yung pangkaraniwang dahilan, ay dahil ito 8 p.m. na yun. Gusto nilang umuwi. Kaya usually walang tanong. Pero minsan, may mga lugar na pagtanong. Yung mga sa Judge Jimenez, masasawa ka sa tanong doon. Maraming tanong. May mga congregation naman, hindi sila mapagtanong. Siguro naintindihan nila yung mga paksa sa kailang kaisipan, kaya hindi sila nagtatanong. O kaya, nahihiya sila magtanong. Pero sabi nga ng isang kapatid, ang pinakamahalagang tanong ay yung tanong na hindi mo tinanong. Kasi hindi mo malalaman yung sagot ng tanong mo. Maraming salamat po kung wala na talaga. Pinipid kayo magtanong, pero walang tanong, walang problema po yan. Ang aking katungkulan ay magturo. Ang katungkulan nakikinig ay makinig. Katunawain ng mga bagay na itinuturo kung ang mga bagay na ito ay sa katotohanan o hindi. Sa iniisip ko po, sa dinisanan ninyo, sa 23 po, sa Miyerkules, 24 pa lang Miyerkules, 22 na kayo
Wala po tayong live, hindi dahil sa ayaw ko. Pero yun po ang aming family reunion every year. Dahil birthday ko po yun. Pagka sa petsang yun, kakasama yung mga aming magkakapatid sa at nagkakaroon po ng kasi yun lang ang pagkakamagsama-sama, kwentuhan, ganyan. Dahil busy mga tao eh. Sa ordinaryong araw, alas hindi kayo nakikita. Maswerte po kami dahil may tatlo pa kami magkakapatid na nakikita tuwing linggo, pati yung mga pamilya namin. Dahil sa kami mga Kristiyano. Yung iba, nasa malayo, isang kapatid namin nasa malayo. Yung isang kapatid namatay na. So, yun ang pagkakatawa. Pero sa Biyernes, talaga magkakaroon tayo ng pag-aaral. Hindi ko alam kung sa Thursday, pwede natin isingit ano po. Napakaganda po ng ganitong pagkakataon ng mag-aaral po tayo. Every po opportunity na matuto tayo ay maganda. Dahil yun ang ating puunan para tayo maligtas. Pagkaragdagan ng kaalaman, yun ay transformed, bago ng ating kaisipan, yun ay maganda. Maraming salamat po mga kapatid. May pahabol na tanong, ano po, si John Rex. Anong magandang habit para maging mainit sa pananampalataya? Since sa panahong ito, halos lahat busy sa work. Yun po ang stress ng modernong pamumuhay. Noong unang panahon, ang buhay simple lang. So, hindi stress yung mga tamang trabaho para makamtan ng malaking sweldo. Sapat na yung may pagkain, may bahay, may damit, etc. Pero habang ang isang lugar ay umuulad, kahit sabihin pa natin ng Pilipinas ay third world, pero siya umuulad. Hindi ko alam kung developing pa yan o industrializing country, pero siya umuulad. Alam ko yan. Ako yung nakarating na sa ganitong edad. May kukumpara ko, economically speaking, ano umulad ng Pilipinas. Pero sa pag-unlad, meron din kasamang digest. Kasi pag umulad, lumalaki yung gastos ng pamumuhay. For instance, noong unang panahon, wala akong nakikitang bahay na may air condition. Kakaunti lang yung may electric fan. Alos walang taong may sasakyan o kotse or private car. Kaunti lang. Eh ngayon, siyempre, naging necessity na yung mga bagay na yan dahil pag nagkaroon ka ng air conditioner sa bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, gastos yan. So you need to work more para ma-maintain mo yung standard of living. Ang stress po niyan ay sa ating pananampalataya. O paano mo ma-maintain ang pananampalataya mo despite being busy? Ang sagot niyan ay pananampalataya. You have to make an adjustment. Kahit sa gitna ng being busy, huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad sa Diyos. Hindi lamang in the sense of worshiping, isa lang yon, the responsibility. Higit sa lahat, ang ating mag-aaral sa salita ng Diyos. So, ang sagot dyan, it's a matter of balancing. Ibabalance mo ang buhay mo, buhay natin. Para hindi natin makaligtaan ng obligasyon natin sa Diyos. Actually, ang ating dapat gawin para sa Diyos. Huwag natin kalimutan. Kung tayo ay practical na aspect, kung tayo ay maghahanap ng trabaho, huwag tayo pumunta sa mga lugar na walang local church. Unless otherwise, ikaw magsimula. Kasi pag pumunta tayo sa lugar na walang local church, definitely, ihina ang iyong pananampalataya kung hindi ka na sumasamba regularly. Marami na ako nakita gano'n.
Mag-abroad sila, tapos pagbalik, hindi na sila tapa. So, yun po nakita natin. O kung tayo pipili ng career, pili tayo ng career na hindi magiging obstacle sa ating paglilingkod. Ang observation ko, although necessity sa lipunan, yung mga medical-related courses, ano yan? Toxic yan. Kasi kung minsan nagtatrabaho kahit linggo, hindi makapagsambay kung Kristiyano ka. So, ang magagawa ng local church dyan is nag-a-adjust siya for the sake na yung mga kapatid ay mapagtibay pa rin. Halimbawa, sa amin dati, wala naman kaming second service o afternoon service. Wala kami. Morning service lang. Pero pasimpo namin, may mga kapatid na hindi sila makasamba dahil may trabaho sila during the day. Eh, siyempre, kailangan mo na magtrabaho, di ba? Madali sabihin maghanap pa ng ibang trabaho. Madali sabihin yun, pero hindi naman madaling gawin. So, ginawa namin, nagkaroon kami ng afternoon service. Para yung mga kapatid naman na gusto namang sumamba, pero may mga hadlang dahil sa trabaho, etc. Legal, legitimate reason. So, naglagay kami ng afternoon service para makasamba rin sila. So, it's a matter of adjustment, balance. Doon sa Hebrews chapter 12, ito ay isang magandang talata at na dapat napag-aralan. Sa Hebrews chapter 12, tayo po inilalarawan tayo na tayo naglalakbay ng isang mahabang takbuhan, ay long distance run. Pagka tayo po tumatakbo sa isang mahabang takbuhin, kinakailangan magaan ka. Pagka tayo tumatakbo sa mabilis, sprint, kailangan malaking katawan mo, kailangan mo ng momentum eh. Kasi kung payat ka, wala kang momentum. Yung weight mo, momentum mo eh. Pero pag ito long distance run, kailangan kang payat, magaan, at mataas. Mabilis yung mahaba yung akbang mo, at magaan ka para magkaroon ka ng resistensya sa mahabang takbo eh. Sa Hebrews chapter 12, kaya po kayo naniniwala nang sumulat sa Hebrews si Pablo. Although, hindi definitely, opinion ko lang. Dahil yung mga larawan dito, maraming katulad doon sa kanyang mga sulat na definitely si Pablo nagsulat. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Ano yung weight? Hindi kasalanan yun eh. Kasi yan binanggit na sa pangalawang bahaging kasalanan eh. Ano yung lay aside every weight? Ito yung mga bagay na sa kailang sarili, hindi naman kasalanan. Trabaho, hobby, etc. Pero kung itong mga bagay na ito ay nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, ito yung nagiging bigat na dalahin. So, alisin mo kanya. Kung nagiging malahit, alisin mo kanya. Para yung maging magaan ka uli sa yung mahabang takbuhin. So, yun ang talatang pwede nating pag-aralan. Kailangan tanggalin natin ang anumang hadlang upang hindi tayo maligtas. Lalo higit sa modernong panahon. Ang modernong panahon, maraming tukso, maraming activities na maging hadlang sa Panginoon, etc. So, yun ang ating bigyan pansin. Huwag na yung ma-apektor masyado sa isang busy pamumuhay, ay sa panlupa lang yun. Eh, kailangan meron tayong panahon din naman sa mga bagay na pang-spiritual. Make yourself busy with spiritual things. Halimbawa, kung ikaw ay nakapag-aral, hindi ka preacher, you may want to preach part-time. Kung paminsan-minsan, yun ay magbibigay sa atin ng sigla ng ating pananampalataya. O kaya, matuto tayo mag-song lead, ganun din. We will participate sa gawaing spiritual o mag-attend tayo ng gospel meeting, ganyan. Maganda, makinig tayo sa ganitong Facebook Live o anumang programang pag-spiritual na totoo sinasabi,
Yun yung magbibigay sa atin ng sigla sa ating pananampalataya. It takes an effort. Hindi automatic yan. Meron tayong diligent effort sa ating bahagi para pasiglahin natin ang ating pananampalataya. Maraming salamat sa tanong. At least may nagtanong si Brother John Rex and Darasin. Nakita ko itong naging sanggol. Dahil ang tatay niya, si Brother Rick Darasin, late Brother Rick, matalik kong kaibigan yan. Alos kapatid. Dahil nung binata ko yan, kasama ko na maraming lakad ng aming pinagsamahan sa mahabang panahon. Parang kapatid, parang pwede mo sabihin yung mga bagay na sensitibo sa kanya. Hindi ka natatakot. Yun ang tiwala ko kay kapatid na Rick nung sa buhay. So, pero nawala na siya, pero siya, malampatay bilang Kristiyano. So, kung tutuusin, mas mapalad na siya dahil hindi na siya wala na magagawa sa kanya si Satanas. Tayo meron pa rin, hindi ba? Meron pa rin tayo matukso, maagaw tayo, kung di tayo nagiging. Minsan, itong mga kapatid na nauna sa atin, ang nagiging inspirasyon mo para maging matatag ka sa pananampalataya mo dahil pagdating ng araw na aalis, makikita mo silang muli. Magkakaroon ng reunion sa Hades. Makikita mo yung mga nauna sa atin doon sa Hades. Ang imagination ko dyan, pag namatay ka at Kristiyano ka at nakarating ka sa Hades, sa Paraiso, magkakaroon din ng kumustahan yan. Sasalubungan ka ng mga kapatid na kilala ka. Kumusta na yung mga kapatid? Kumusta yung pamilya ko? Kumusta na? Ganyan ang nangyayari dyan. Balitaan yan. At siyempre, dahil matagal mo sa di nakikita, ay masaya rin yun. Isang reunion. At makikilala mo yung ibang mga kapatid na nandun roon. In a sense, masaya yun. At the same time, malungkot dahil kayo umalis sa lupa. Kaya nga po yung pagdating natin sa langit ay isang grand reunion. So yun ay isang maligayang pagtitipon ng lahat ng mga Kristiyano. Yun ang ating inaasabi. Wala nang paalam doon. We'll never say goodbye. Kaya nga na isang awit. Pero bakit inalis nyo na sa mga bagong himnaryo yung kanta na yun? So maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, higit sa lahat, dahil sa buhay na inyo binigay sa amin, sa karagdagan ng buhay sa araw na ito. Dinadalangin namin sana magpatuloy po kami sa buhay na ito, pero kung dumating po kami sa hangganan ng aming buhay, ito po ay isang magandang pagpapaalam sapagkat nakasama namin ang aming Panginoon. Dinadalangin po namin ang mga kapatid na nakikinig sa ganitong pangangaral. Sana ang iyong mga salita ay magpapatibay sa kanila, makaragdag ng kaalaman ng mga pagbabago sa kanila, Diyos. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, hindi nagmamalaki, bilang mga kaluluwa na inyong pinatawad sa aming mga pagkakasala. Kinikilala pa rin namin, O Diyos, na kami nagkakamali. Humingi po kami ng inyong kapatawaran. Naway ang dugo ng aming Panginoon ay patuloy sa paglilinis sa aming mga kasalanan kung kami nagsisisi, O Diyos. Ama, kami po ay nagagalak na kami inyong ginawang lingkod upang may pangalang ng Ebanghelyo. Dinadalangin din po namin ang aming pamahalahan na sana ay magkaroon kami ng katatagan at katiwasayan sa aming bansa. Patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. At ang lahat ng mga ito ay ang dinadalangin sa pangalan ng Jesus, sa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Ingat po tayo. God bless.